tutuusin, kabilang dapat ang agrikultura sa pinakamalagong industriya sa Pilipinas. Pero sa paglipas ng panahon, bumagsak na ng bumagsak ang kontribusyon nito sa ating ekonomiya. Batay sa datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB. Isa sa mga nakikitang problema ang tumatanda nating mga magsasaka at kumakaunti na rin ang kanilang bilang. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, 50 to 70 years old yan daw yung karaniwang edad ng mga magsasaka natin sa Pilipinas ngayon ayon sa isang pagsasaliksik. Pero lumalabas din sa parehong pag-aaral, Jessica, na yung mga anak ng mga magsasakang ito ay ayaw ng akuin yung iiwang trabaho ng kanilang mga magulang. Gaya nga ng linya mula sa isang kanta, hindi talaga biro ang magtanim dahil sa hirap ng buhay. Ang Pilipinas, nauubusan na raw ng magsasaka? Base sa pag-aaral ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture, marami pa naman daw tayong mga magsasaka. Pero ang problema, karamihan daw sa kanila, mga senior citizen na. Karamihan sa kanila, nasa edad 50 at 70 anyos na. Sa ibang lugar nga raw, may mga nagsasaka pa kahit 70 years old na. Aging na yung ating mga farmers at nababawasan din yung kanilang bilang. So yung mga next younger generation hindi na na-encourage to go into farming. Now yung mga reasons niya siyempre labor intensive kasi yung farming mahirap na trabaho. Sa isang sakahan nga raw sa Nueva Ecija, kailangan pang magbayad ng mga magsasaka mula sa mga kalapit na probinsya tuwing anihan dahil sa kakulangan ng magsasaka. Ang pag-edad ng mga magsasaka, isa raw nagbabadyang problema. Yung ating food security would be jeopardized. So parang we're trying to attain food security. So kung walang susunod na mga farmers, so we'll be relying heavily on imported agricultural commodities. Dahil nga raw dito, pati ang ilang mahalagang sakahan gaya ng Banawi Rice Terraces tila naapektuhan na ang itsura dahil kulang na rin daw ang magsasaka. Ayon sa Federation of Free Farmers, ang kagustuhang kumita ng mas mabilis ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na ipinagpapatuloy ng ilang kabataan ang trabahong pagsasakang nakagisnan sa kanilang magulang. Ganito rin ang pananaw ng isang sociologist. Sa 4 na miyembro ng pamilya, yung 2 nangangarap na mag-nurse, mag-marino, pero yung 2 naiiwanan. Kasi sila yung papalit sa mga magulang. May mga ganung hatian sa isang pamilya. May kinalaman din daw ang teknolohiya kung bakit lumakas ang pagnanasang tumakas sa sakahan ng mga anak ng magsasaka. Pero nung nakakita sila ng iba't ibang eksena sa labas ng mundo, sa television, ito yung umakit sa kanila para lumabas, para maghanap pa ng mas madaming pagkakakitaan. Dahil halos wala nang gusto magpatuloy ng trabahong pagsasaka para sa ilang pamilya sa ilang lugar sa probinsya, ang nakikitang solusyon ng Department of Agriculture ay mag-shift na sa tinatawag na Farm Mechanization Program. Sa Farm Mechanization Program, sasagutin ng DA ang malaking porsyento ng gastusin para magkaroon ng mga magsasaka ng mga makabagong makinarya sa pagsasaka. Halimbawa, kung gagamit ang rice transplanter gaya nito, 3 tao na lang ang kailangan para makapagtanim ng palay sa 1 ektaryang lupain sa loob ng 1 araw. Kung gagamit naman ng rice combined harvester, 2 tao na lang ang kailangan kumpara sa mahigit 20 kung mano-mano ang trabaho. Dahil mas mabilis, yung losses natin napapababa ng 2%. Jessica, ayon sa Department of Agriculture, unti-unti na raw natatanggap ng mga samahan na magsasaka sa Pilipinas yung Farm Mechanization Program, bagay na kailangan ng ating bansa. Lalo target ng Pilipinas na maging rice self-sufficient o yung hindi naaasa sa mga imported na bigas sa lalong madaling panahon. Jessica. Kaso JP, hanggang ngayon, target pa rin yun. Di ba, we are an agricultural country that cannot even feed itself. Tama, Jessica. In fact, i-report na rin natin dito sa State of the Nation yung balitang inanunsyo at even inanunsyo rin ng Pangulo sa kanyang SONA na muling mag-aangkat ng bigas ang Pilipinas. Pero siyempre sinasabi naman nila dahil yan sa mga pagbagyo at mga nasirang palayan at bukod dyan, meron tayong kasunduan sa World Trade Organization na kailangan natin mag-import ng bigas at may kasunduan tayo sa kanila. Yan daw yung mga reason kung bakit tayo ay nag-i-import pa rin. Siyempre, ang dahilan, talagang malaking dahilan ay hindi pa rin talaga handa ang ating mga magsasaka sa ngayon. Pero nakakabahala, bukod sa nababawasan din yung land, yung lupa
matatamnan sana ng bigas kasi na-overtake yan ng urbanization, ginagawang urban centers na yung dating mga bukid. Nariyan din yung reality na yung ating mga magsasaka tumatanda at yung mga bata ayaw nang magsaka kasi ang hirap din ng buhay. Hindi rin nakaka-incentivize sa kanila yung kakarampot na kita sa pagsasaka. Tama, Jessica. At sinasabi ng sociologist na nakausap natin at saka sabi rin ng mga eksperto, sa pagsasaka, antayin mo pa yan ng ilang buwan bago ka makapag-ani, bagay na talagang hindi na praktikal para sa ngayon. Kaya dahil alam nila marami ng pagkakakita ang mabilis, kaya doon na sila nagpupunta. At syempre, isa rin sa mga dahilang sinasite ng sociologist na nakausap natin kanina, kaya rin na hindi na tinutuloy ng mga kabataan yung pagsasaka dahil iniisip nila, wala naman sila, hindi naman sa kanila yung lupang sasakahin nila o kung hindi man yung lupa, kumbaga, nakukuha, napupunta sa mga ibang pribadong kumpanya, bagay na masaklap para sa isang magsasaka na nangyayari pa rin talaga hanggang ngayon. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.